Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Letare, na mula sa wikang Latin ang ibig sabihin magalak. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto, samantalang nasa Gilgal, sa patagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapong ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkain inani nila sa lupaing yaon. Sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dosa. Magsikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang na Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito.
Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natarawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng alila, Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang maganda at mainit na araw ng linggo ng litari po sa inyong lahat. Nasa ika-4 na linggo na po tayo ng Kwaresma. 4 na linggo, palapit ng palapit ang pagpasok po ng pagdiriwang natin ng mga mahal na araw. Ngayong ika-4 na linggo, kamusta naman po? Kamusta ang mga buhay-buhay natin? Sa kabila ng ingay, ng mga tugtugan, ng mga kampanya, kamusta po ang buhay natin? Pero kamusta po? Ikaw, kamusta ka? Uy. Malungkot? Hindi ko alam, no? Pero ang linggong ito, kulay pink, letare. Ibig sabihin, magsaya, joy. At ang paanyaya sa atin ng linggong ito, sa ating liturhiya, maging masaya. Ang maging masaya ay isang desisyon, choice. Ganon din naman, ang maging malungkot, desisyon din yan. So mamili ka. Pero ang paanyaya sa atin ng linggong ito, mas piliin mong maging masaya. Sige, balikan natin ng konti, ha? Noong unang linggo, sa panunukso kay Jesus ng demonyo, isang bagay doon ang sinabi ng demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, pati ang kaharian at kayamanan ng mundong ito. Wow, ang daming pera, ang daming palasyo. Sasaya ka ba niyan? Sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang sasambahin mo.
Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Mukha bang mayaman yan? Mukha namang mayaman, pero bakit malungkot? So, hindi pera ang nagpapasaya. Okay? Hindi kayamanan. Gusto mo pa rin yan eh. Gusto mo yan eh. Pero bakit ganon? May pera ka na, hindi mo makuha-kuha yung saya. Hindi mo mahanap-hanap yung saya. Ikalawang linggo, sabi sa atin, sa pagbabagong anyo ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, taimtim na pananalangin, nagkakaroon ng kapanatagan, nagkakaroon ng pagbabago sa atin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pera ha. Munta mo, ayaw. Pera talaga eh. No? Pera ang gusto. Pero sana po, mas makita mo po kung ano ang ipinapanalangin mo, kung yan ba ang magpapabago ng buhay mo, at hindi lang basta magpapabago, magpapasaya ba yan sa buhay mo. Ikatlong linggo, ang sabi po ni Jesus, kung hindi kayo magsisisi, tatalikod sa inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Okay. Ngayong ika-4 na linggo. Muli, no, talagang pinagsisigawan sa atin yung paanyaya na mas piliin natin maging masaya. Tingnan niyo po, ang kwentong ito, yung ama, hiningan na siya ng mana. Sabi nung bunso, Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin. Para sa isang magulang, masakit yan, nakakalungkot yan. Buhay ka pa, gusto na ng anak mo, kunin ang mana mo. Ang mana, nakukuha lang yan kapag patay na ang magulang. So ibig sabihin, hindi na nirespeto ng bunso yung ama. Kasi kinuha na akin na yung ari-arian ko, akin na yung mamanahin ko. Ibinigay naman ng ama. Yung bunso, matapos kunin, nilustay sa kung ano-ano mga bisyo, sabi nga dito, no, sa luho, sa iba't ibang masasamang babae. Baka pati sa isabong, kung merong isabong, nagtaya na to noon. Yung panganay, nanatili doon sa bahay, naglilingkod. Nakukuha po ba? Uy. Okay. Yung ama, na nasaktan, buong pusong tinanggap yung anak nang siya ay magbalik. Mas pinili nung tatay maging masaya sa pagbabalik nung kanyang bunsong anak na hindi na nga siya nirespeto. Yung bunsong anak, matapos niyang mapag-isipan, ma-realize, dahil nagkaroon nga ng pandemya, naubos na rin ang kanyang kayamanan, ari-arian, daig pa niya ang katulad ng baboy, wala na rin makain, kaya na-realize na nagkamali siya ng desisyon. So, ano ang ginawa ng bunso? Mas pinili niya ang kainin ang kanyang pride, aminin ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, unang-una sa Diyos, dahil sinuway niya ang utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Mas pinili niyang lumapit sa ama, humingi ng tawad. Eto na ngayon, yung panganay. Sa tingin niyo po, ano ang pipiliin ng panganay? Kasi para bang open-ended, hindi pa tapos ang kwento. Kasi yung paanyaya, halika na, pumasok ka na, makipagsaya ka na sa amin. Pero anong sabi ng panganay? Bakit ganon? Buong buhay ko pinaglingkuran kita. Hindi ako umalis. Nagtrabaho ako dito sa hanap buhay natin, sa business natin. Bakit ganon? Yung anak mo, lumustay ng kayamanan mo, nagbalik, tinanggap mo agad.
pinatawad mo, pinapatay mo pa ng guya. Tapos sabi niya, di ba, no? Ako, hindi mo man lang ako binigyan ng isang kambing para magkatuwaan kami ng aking mga barkada. Kung ikaw po ito, papasok ka ba? Kasi magandang mapagnilayan natin ito, no? Itong panganay, itong isang lalaki, ay alam mo yun, yung para bang namuhay ka sa kalungkutan, yung ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo, para sa bayan, para sa komunidad, yung ginagawa mo pala, hindi ka naman nagiging masaya. Kasi lahat na isumbat niya eh. Bakit ganon? Yung sumbat na parang wala namang basihan. Kasi kung tutuusin, di ba sa umpisa pa lang, hinati na nung tatay yung kanyang ari-arian, hinati na. Kanya na yung kalahati. Pwede niyang gawin ang lahat doon. Pero mas tiningnan niya yung pagkakamali na ginawa nung bunso at ginawa nung tatay na para sa kanya mali. O ngayon, saan nang gagaling yung kalungkutan mo? Sabihin mo, ikaw na naman ang api? Ano yan? Self-pity? Bakit siya? Bakit di mo gawin? Sinabi ba sa iyo yan na gawin mo yung ginagawa mo? Na habang ginagawa mo naman, ang lungkot naman ng buhay mo. Bakit di ka mag-enjoy? Bakit di ka magsaya? Ano? So, kung malungkot ang buhay mo, huwag mong idamay ang iba. Sabi nga dito, lahat nagsasaya na. Yung tatay nagsasaya na. Yung bunso nagsasaya na. Yung mga katulong nagpa-party na. Tug, party, hello. Ikaw nasa labas ka pa ng bahay, ayaw mo pang pumasok. Kasi hindi mo matanggap na, kung pambihira, nag-enjoy na, tapos ngayon, special treatment pa. Minsan yun yung kalungkutan natin, Yung okay ka naman, pero pilit mong tinitingnan yung iba, kaya ka nagiging malungkot. Hindi mo na-appreciate yung kung anong mayroon ka. Mayroon ka na eh. Mas ikinatutuwa mo bang napapahamak ang iba? Mas masaya ka ba kapag may nagdurusa? Hindi ganun ang Diyos. At sana isa yan sa dahilan ng ikaligaya natin ngayon. Yung malaman natin na kahit gaano tayo kawalangya, kahit gaano tayo nagtaksil sa Diyos, tumalikod sa Diyos, humingi lang tayo ng tawad, limot niya na lahat. At handang-handa niya tayong salubungin, handang-handa niyang ibalik yung ating dignidad, yung ating pagkatao, yung ating moral. Handa niya tayong ibangon ulit sa ating pagkakadapa. Pero muli, ikaw po ang magdesisyon. Kung sa kwento natin, ikaw po ang magdidesisyon. Papasok ka ba o hindi? Pag pumasok ka, makikipagsaya ka. Pag hindi ka pumasok, mabuhay ka sa kalungkutang yan. Basta't alam natin, naghihintay sa atin ang Ama, naghihintay ang Diyos na tayo po ay pumasok sa Kanyang tahanan, makipagsaya tayo sa Kanya. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli.
Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso, sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamaawain, habang kami dumadalangin. Ang ating itutugon, Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pangtao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang kapayapaan para sa Russia at Ukraine. Ang lahat ng misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
tiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paspas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.